Etang kwento ni Jessa. Isang dalagang walang kaalam-alam na ang lilipatan niyang kwarto ay nagtatago ng nakaraan, isang nakaraan na hindi natapos, at patuloy na bumabalik para maghasik ng takot. Sa isang luma at liblib na apartment sa Maynila, lumipat si Jessa upang magsimula ng bagong buhay. Mahirap makahanap ng murang matutuluyan sa lungsod, kaya't hindi na siya nagreklamo kahit medyo sira-sira ang lugar at may kakaibang amoy ang hangin. Pagpasok pa lang niya, napansin na ni Jessa ang kakaibang lamig ng hangin kahit tanghaling tapat. Pero binaliwala niya ito, iniisip na baka dahil lang sa makulimlim na panahon. Habang inaayos ang kanyang mga gamit, napansin niyang may lumang salamin sa sulok ng kanyang kwarto. Halatang antigong-antigo ito, puno ng alikabok at may mga basag na bahagi sa gilid. Nang punasan niya ito, bigla siyang nakakita ng anino sa salamin. Wala namang tao sa likuran niya. Napaatras siya pero nang lumingon siya wala siyang nakita. Nagsimula ang mga kakaibang pangyayari kinagabihan. Habang natutulog si Jessa, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang babaeng nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Mahaba ang buhok nito, basa, at natatakpan ng mga sugat ang mukha. Napasigaw si Jessa ngunit nang bumukas ang ilaw, wala ng babae. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa landlady ng apartment. Tumigil saglit ang matanda, saka sinabing, "Huwag kang mag-alala, nasanay na ang ibang tenant sa kwarto mo. Wala naman siyang ginagawang masama kung hindi mo siya gagalitin." Nanindig ang balahibo ni Jessa. "Sino po siya?" Tanong niya. Tumanggi ang landlady na sumagot at iniwang nakangiti ngunit malamig ang tingin. Lumipas ang mga araw at lalong lumala ang mga nangyayari. Naririnig ni Jessa ang mga kaluskos sa kisame kahit walang tao. Niya ay nalilipat ng lugar. At tuwing tumitingin siya sa lumang salamin, laging may aninong gumagalaw sa likod niya. Hanggang sa isang gabi, naglakas loob siyang kausapin ng multo. "Ano ang kailangan mo sa akin?" Tanong niya habang hawak ang rosaryo. Biglang lumamlam ang ilaw at lumamig ang buong kwarto. Sa salamin, lumitaw ang mukha ng babae, duguan at may sugat sa leeg. "Tulungan mo ako," bulong nito. Nalaman ni Jessa sa mga kapitbahay na may babaeng nangupahan sa parehong kwarto. Maraming taon na ang nakalipas. Ang babae, si Clara, ay natagpuang patay matapos di umano'y sakta ng dati niyang kasintahan. Hindi ito nabigyan ng hustisya at mula noon, hindi na raw matahimik ang kanyang kaluluwa. Desidido si Jessa na tapusin ang sumpa. Nagsindi siya ng kandila at nagdasal para kay Clara. Sinamahan siya ng ilang kaibigan upang mag-alay ng dasal at tulungan ang multo na makahanap ng liwanag. Naging maaliwalas ang apartment pagkatapos ng ritual. Nawala ang kakaibang lamig at tumigil ang mga kaluskos. Ngunit minsan sa tuwing tinititigan ni Jessa ang salamin, parang may nakikita pa rin siyang pamilyar na anino. At sa bawat dilim ng gabi, naririnig niyang pabulong na sinasabing, "Maraming salamat."